Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Hannah Marie Ninyal Cananga at sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang panitikan, kung ano ito, bakit ito mahalaga at paano ito nakakatulong sa atin bilang Pilipino at bilang tao. Samahan ninyo ako sa isang simpleng paglalakbay sa mundo ng mga kwento, tula at karanasan. Ano ang panitikan para sa iyo at paano mo ipapaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Para sa akin, ang panitikan ay parang kwento ng buhay. Hindi lang ito basta mga salita sa libro, kundi mga salitang may damdamin, aral at karanasan na pinagdadaanan ng tao. Kung ipapaliwanag ko ito sa isang bata o ordinaryong mamamayan, sasabihin ko na ang panitikan ay lahat ng kwentong naririnig natin mula sa lola nating mahilig magkwento, mga kwento sa libro, mga kantang may mensahe, mga tula na may malalim na hugot at maging ang mga alamat na minana natin sa ating mga ninuno. Halimbawa, kapag sinabi mong si Jonalyn ay masipag mag-aral dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya, iyan ay panitikan dahil nagkukwento ito ng pangarap, karanasan at kultura. Ano naman ang panitikang Pilipino para sa iyo bilang mag-aaral sa kolehiyo? Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang panitikang Pilipino ay hindi lang basta asignatura. Ito ay pagkilala sa ating sarili bilang Pilipino. Dito natin mas nauunawaan ang ating kasaysayan, tradisyon, paniniwala at mga karanasan bilang isang bansa. Sa panitikang Pilipino, nakikita ko ang totoong kulay ng Pilipinas, ang pagiging matatag, malikhain at mapagmahal ng mga Pilipino. Halimbawa, sa pag-aaral ng No Limit Tanghiri at El Filibusterismo, mas nauunawaan natin kung bakit mahalaga ang kalayaan at kritikal ng pag-iisip. Sa mga tula naman ni Jose Garcia Villa at mga akda ni Ricky Lee, makikita ang malikhaing paraan ng Pilipino sa pagkukwento ng pag-ibig, pamilya at lipunan. Ano naman ang nalalaman mo sa kasaysayan ng panitikang Pilipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o lighal na batayan. Ang kasaysayan ng panitikang Pilipino ay nagsimula bago ba tumating ang mga Kastila. Mayroon na tayong alibata, bugtong alamat at mga epiko tulad ng Biag ni Lamang na isinasalaysay ng pasalita. Noong panahon ng Kastila, naging laganap ang mga akdang panrelihiyon tulad ng Dalit at Pasyon. Sa panahon naman ng Amerikano, sumigla ang pagsulat sa English at isinilang ang modernong maikling kwento. Mayroon din itong legal na batayan tulad ng Batas Commonwealth bilang 184 na taong 1936 na lumikha sa surian ng wikang pambansa. Sinundan ito ng konstitusyon ng taong 1987 na nagsasabing dapat payabungin at payamanin ang wikang Pilipino gamit ang iba't ibang wika sa bansa, kaya mas umunlad ang panitikang Pilipino. Anong panitikan o panitikang Pilipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula elementarya hanggang kolehiyo? Mula elementarya hanggang kolehiyo, marami akong nagustuhang panitikan. Nung elementarya, paborito ko ang epiko ni Lamang dahil puno ito ng kabayanihan at pantasya. Nung high school, mas humanga ako sa No Limit Tanghiri, lalo na sa mga tauhan tulad ni Nina, Maria Clara at Ibarra na sumasalamin sa katotohanan ng lipunan noon. Sa kolehiyo naman, mas naging malapit sa akin ang mga tula ni Ropi Cor at Jose Garcia Villa dahil moderno, malaya at introspective ang estilo. May kurot sa puso at isip habang pinagninilayan ang sarili. Nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan?
magbigay ng author o reference. Oo, malaking tulong ang panitikan sa pag-unawa sa sarili at sa lipunan. Pinapakita nito ang mga emosyon, problema at karanasang maaaring pinagdadaanan din natin. Sabi nga ni Rick Lee, ang pagsusulat ay paghahanap ng sarili. Kaya kapag nagbabasa tayo, parang hinahanap din natin ang sagot sa sarili nating mga tanong. Ang mga tula ni Ropi Kaur ay nagtuturo ng self-love at healing, habang ang mga nobela ni Jose Rizal ay tumutulong sa atin na mas maintindihan ang problema ng lipunan at ang mga pangangailangan ng pagbabago. Sa madaling salita, ang panitikan ay gabay upang mas makilala natin ang ating sarili at ang mundong ginagalawan natin. Sa huli, ang panitikan ay hindi lang para basahin. Ito ay para damhin, unawain at pahalagahan. Ito ang tulay ng ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap bilang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod.